Bakit po ba may analyst rito na nagsasabing babaguhin daw na XRP ang buhay ng marami pero sa masamang paraan? Yan, sa gitna po ng patuloy na optimism kay XRP, meron pong isang analyst na muling nagbabala at hindi ito ang karaniwang gusto nating marinig. Si JD, isa po siyang kilalang crypto market analyst, ay nagsabing ang susunod na major cycle na XRP ay maaaring makasira raw ng buhay pinansyal ng karamihan. Bilang isang crypto enthusiast, mahalagang pakinggan po ang ganitong pananaw kahit hindi po ito komportable. Ayon po kay JD, hindi po sapat ang paniniwala at saka hype para manalo sa market. Ang masakit na katotohanan ay maraming investors ang pumapasok na walang malinaw na plano. At kapag nangyari ito, tayo mismo ang tinutukoy nito bilang mga traders, investors, holders, or hodlers. Kaya hindi raw si XRP ang problema, kundi ang behavior ng mga taong humahawak sa kanya. At ayan, sino nga ba itong si JD at bakit mabigat ang kanyang babala para sa XRP community? Si JD ay kilala po sa crypto space. Ayan, kababayan po natin siya, Pinoy. Isa na rin po siyang Pinoy crypto enthusiast. Ayan, or analyst. Ayan, siya po ay nakilala dito sa crypto space dahil sa kanyang matapang at saka diretsong analysis. Hindi po siya ang tipo ng analyst na nagbibigay ng comfort o hopium. Sa halip, nakatuon po siya sa mga market cycles, timing at saka investor psychology. Matagal na niyang sinasabi na karamihan sa mga XRP holders ay mali ang pagkaintindi sa galaw ng market. Kahit paulit-ulit na sinasabi ng iba na alam ko ang hawak ko, hindi raw ito garantiya ng kita. Sa kanyang pananaw, ang market ay walang pakialam sa paniniwala natin. Ang tanging mahalaga ay kung marunong kang pumasok at lumabas sa tamang oras. At dito raw bumabagsak ang karamihan. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ni JD dito na 95% ng mga investors ay malulugi pa rin? Isa po sa pinaka-kontrobersyal na pahayag ni JD ay ang kanyang paniniwalang 95% daw ng mga investors ay mawawalan ng pera sa susunod na cycle. Hindi dahil mahina si XRP, kundi dahil mahina ang disiplina ng mga tao. Ayon sa kanya, maraming retail traders ang pumapasok kapag mataas na ang presyo. Nahuhuli po sila sa hype at saka excitement. Kapag bumagsak po ang market, dito naman sila nagbebenta dahil sa takot. Ang ganitong pattern ay paulit-ulit na nangyayari sa bawat cycle. Kahit gaano po kaganda ang narrative, kung mali ang timing, talo ka pa rin. Ito ang dahilan kung bakit maraming umaalis sa market na may sugat. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng pagiging exit liquidity sa market ni XRP? Madalas pong banggitin ni JD ang salitang exit liquidity at ito ay mahalagang maintindihan. Sa simpleng paliwanag, ito ang sitwasyon kung saan ang mga late buyers ang nagiging daan para makalabas ang mga early buyers. Kapag may malaking rally, may mga naunang pumasok na handang magbenta sa itaas. Para magawa po nila ito, kailangan nila ng bibili sa mataas na presyo. Dito po pumapasok ang retail traders na nahikayat ng hype. Kapag nagsimulang bumagsak po ang presyo, ang mga huli ang naiipit. Sa ganitong sistema, hindi po paniniwala ang binabayaran ng market, kundi pagkakamali. Ngayon ay bakit hindi raw ginagantimpalaan ng market ang paniniwala lamang? Malinaw po ang mensahe ni JD. Hindi po gantimpala ang belief, kundi execution. Maraming holders ang proud na hawak nila ang token kahit anong mangyari. Ngunit ayon po sa kanyang analysis, ang pag-hold ng walang plano ay hindi po conviction. Ito ay exposure sa matinding volatility. Kapag walang risk management,
walang profit-taking strategy, at walang cycle awareness, delikado ka. Ang market ay gumagalaw po base sa psychology at saka liquidity. Hindi po ito naaawa sa may magandang intensyon. Kaya kahit gaano mo kamahal si XRP, kung mali ang galaw mo, maaari kang masaktan. Ito po ang katotohanan na ayaw harapin ng marami. Ngayon ay totoo ba ang prediction ni JD na 95% ng 95% crush ay para kay XRP? Isa po sa pinakamabigat na babala ni JD ay ang posibilidad daw ng 95% crash matapos ang next major cycle. Hindi po niya sinasabing walang upside si XRP. Sa katunayan, inaamin niyang maaaring magkaroon ng malakas na pag-akyat. Ang problema raw ay kung ano po ang mangyayari pagkatapos. Kapag hindi ka nag-take ng profit sa tuktok, mabubura ang mga gains mo. Marami raw ang naniniwala na babalik pa ito agad. Ngunit ayon po sa history ng market, ang ganitong crash ay normal po sa cycle. At ang hindi po handa ang siyang pinaka nasasaktan dito. Paano naman po nito sinasalungat ang long-term hold narrative ng XRP? Sa XRP community, malakas po ang paniniwala sa long-term holding. Para kay JD, ito ang pinakamapanganib na narrative kung walang malinaw na strategy. Hindi po niya sinasabing masama ang long-term view. Ang punto niya ay dapat may malinaw na exit plan. Ang pag-hold po habang bumabagsak ng malalim ang presyo ay hindi po katapangan. Ito ay kawalan ng disiplina. Marami pong investors ang nawalan na ng kita dahil ayaw nilang magbenta. Umaasa po sila na babalik agad ang presyo, ngunit sa bawat cycle, hindi lahat ay nakakabangon. At bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Bilang isang crypto enthusiast, nakikita ko ang babala ni JD dito bilang isang paalala. Hindi po pananakot. Si XRP ay may potensyal, pero ang market ay hindi po patas. Hindi lahat ng sasakay ay mananalo. Kung ikaw po ay trader, kailangan mo ng timing. Kung ikaw naman ay holder, kailangan mo ng plano. At kung ikaw ay investor, kailangan mo ng matinding disiplina. Ang sinasabi po ni JD dito ay napakasimple. Ang market ay salamin po ng ating behavior. Kung padalos-dalos po tayo, parurusahan tayo. Kung handa naman tayo, may tsansang tayo ay magtagumpay. Sa huli, sa XRP po ay tool lamang. Tayo ang magpapasya kung paano niya babaguhin ang ating buhay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.